Iba't iba ang mga ipinatupad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapaunlad pa ang ekonomiya ng bansa at mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. At hindi lang ang ugnayan ng pribadong sektor ang naging susi dito ng Pangulo, kundi maging ang pinaigting na relasyon sa ilang mga bansa na mahalaga din sa pagkamit ng isang bagong Pilipinas. Ang mga yan ating balikan sa PTV Highlights 2024 ni Kenneth Pasyente. Bawal ang mabagal. Isa yan sa prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bagay na patuloy na isinasakatuparan para makapaghatid ng mabilis at epesyenteng serbisyo sa publiko. Kaya ngayong taon, ilang hakbang ang ginawa ng Pangulo para palakasin ang sistema sa mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang na riyan ang pagsusulong ng digitalisasyon ng bawat ahensya ng gobyerno para maiwasan ang red tape. Hunyo nang ilabas ng palasyo ang Executive Order No. 61, ang kautosang pansamantalang nagsususpinde sa Results-Based Performance Management System at sa Performance-Based Incentive System. Layunin nito na bawasan ang mga labis na gawain at pasimplihin ang mga proseso ng compliance sa mga ahensya ng gobyerno. Target din nito na pag-ugnayin ang mga sistema para maisulong ang ease of doing business at public service. Agosto nang muling nanawagan ng Pangulo para sa reinvention ng birokrasya sa pamamagitan ng pagpapalakas sa Career Executive Service o CES. Binigyang diin niya ang pangangailangan ng etikal at mahusay na pamumuno sa gobyerno at bilang bahagi ng hakbang na ito, tinaas ang porsyento ng mga posisyon sa CES mula 44% patungong 50%. Layunin ng hakbang na ito na tiyakin ang katatagan at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno habang nagsisilbing daan para sa pagbuo at pagpapalawak ng mga susunod na henerasyon ng mga lider sa pampublikong sektor. Sa bisa naman ng Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028 na iprinisinta sa Pangulo ng Budget Department nitong Setyembre, matitiyak ang tamang paggamit at transparency ng mga pondo ng gobyerno upang mas mapabuti ang mga serbisyong pampubliko tulad ng tulong at aksyon sa panahon ng kalamidad, pampublikong kalusugan at mga serbisyong panlipunan at iba pa. Kasama rito ang pag-digitalize ng mga sistema ng pananalapi upang mapadali ang pamamahala ng pondo sa oras ng emergency at pagpapabuti ng transparency. Makailang ulit ding binigyang diin ng Pangulo ang suporta ng kanyang administrasyon sa pag-streamline sa iba pang proseso, gaya na lamang ng tax collection sa pamamagitan ng digitalization initiatives. Gayon din ang mariing pagsuporta at pagpapatupad sa ease of doing business, gaya na lamang ng pagpapaikli ng proseso ng business permits at licenses, gayon din ang panahon ng registration ng mga negosyo. Ang mga inisyatibang ito ay nagpapakita lamang ng pagsisikap ng administrasyon na pagbutihin ang operasyon ng gobyerno at paghahatid ng serbisyo habang binabawasan ang inefficiencies at pinapalakas ang accountability o pananagutan. Pero bukod sa pagpapabilis ng serbisyo, naging abala rin ang punong ehekutibo sa pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at ng iba't ibang mga bansa sa pamamagitan ng kanyang foreign trips. Gaya ng kanyang naging bilateral meeting kay Vietnam President Vo Van Tong noong Enero na nagbunga sa mas matatag na ugnayan ng dalawang bansa. Nagpaabot din ang interes ang Vin Group Company na mag-expand ng kanilang negosyo sa bansa matapos ang pakikipagpulong sa Pangulo. Muli namang binigyang diin ng punong ehekutibo ang kahandaan ng Pilipinas na pagtibayin pa ang relasyon sa Australia nang dumalo ito sa parliament ng bansa na kauna-unahan sa kasaysayan para sa isang Philippine president. Napag-usapan naman sa kanyang bilateral meeting kasama si Governor General David Hurley ang diplomatic relations, economic partnership at cultural exchanges. Naging mabunga rin ang pagbisita ng Pangulo sa Central Europe. Sa Germany, napag-usapan nila ni Chancellor Olaf Scholz ang rule of law at pagsulong sa rules-based international order kaugnay ng usapin ng teritoryo. Natalakay din nila ang kooperasyon lalo na sa kapayapaan, depensa, kalakalan at pamumuhunan. Nakipagpulong din doon ang Pangulo sa iba't ibang kumpanya gaya ng Lufthansa Technik Philippines at Siemens Company. Sa Czech Republic, umabot sa $4 billion ang investment pledges na naiuwi ng Pangulo mula sa kanyang mga pulong sa business leaders doon. Napirmahan din ang iba't ibang agreement gaya ng Joint Declaration of Intent on Strengthening Cooperation in the Maritime Sector sa pagitan ng transportation agencies ng Pilipinas at Germany.
cooperation program sa pagitan ng TESDA at German Federal Institute for Vocational Education and Training at ang Joint Communique on the Establishment of Labor Consultations Mechanism sa pagitan naman ng Pilipinas at Czech labor agencies. Sa Washington, D.C., dumalo ang Pangulo sa kauna-unahang trilateral US-Japan-Philippine Leaders Summit sa White House para mapatatag pa ang ugnayan at relasyon sa naturang mga bansa. Dito binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng naturang aktibidad kung saan mas lumalim ang partnership ng tatlong bansa para sa anyay mapayapa, matatag at masaganang Indo-Pacific. Naging mabunga rin ang pagbisita ng Pangulo sa Brunei Darussalam kung saan tatlong Memorandum of Understanding at isang Letter of Intent ang napirmahan na nakatuon sa tourism cooperation, maritime activities, recognition of Filipino seafarers at agricultural cooperation. Habang sa Singapore, nakipagpulong ang Pangulo kina Singaporean President Tharman Shanmugaratnam at Prime Minister Lawrence Wong para pag-usapan naman ang ilang usaping kapwa pakikinabangan ng dalawang bansa. Habang naging malinaw at mariin naman ang naging pahayag ng Pangulo sa IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore na hindi isusuko ng Pilipinas ang nikatiting na bahagi ng teritoryo nito. Dumalo rin ang punong ehekutibo sa 44th and 45th Association of Southeast Asian Nations Summits and Related Summits sa Lao PDR kung saan iba't ibang serya ng bilateral meetings din ang kanyang dinaluhan. At kamakailan nang magtungo rin siya sa United Arab Emirates kung saan nakapulong niya sina UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at UAE Vice President and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Bagaman mabilis lamang ang working visit na ito ng Pangulo ay inilarawan niya ito bilang produktibo matapos maitatag ang ilang bilateral agreements sa sektor ng energy transition, legal cooperation, artificial intelligence at digital economy. Bukod sa pagsusuot ng kanyang salesman hat para makapanghikayat ang investors mula sa kanyang mga biyahe abroad, kasama rin sa isinusulong ng Pangulo sa kanyang mga pulong sa iba't ibang world leaders ang pagtiyak sa kapakanan at kaligtasan ng mga OFW. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.